Hi po guys, so ngayon po, welcome po ulit sa aking panibagong vlog. So ngayon po is okay na po talaga yung panahon at apakaganda po ng panahon ngayon. Pero ang pinoproblema po namin is grabe po ang init. Sobrang init na naman po. So grabe po. So sabi po namin is gusto po namin na mawala po yung bagyo. Sana din po is sabi po namin is sana din po is mawala na po talaga ng tuluyan at hindi na po umulan, di ba? Pero po ngayon po is sobrang init po talaga at hindi po talaga namin kayang mga estudyante, lalo na po sa may school po namin. Sobrang init po. So tingnan niyo po yung kalangitan namin ngayon. Apakaganda naman po. Ang ganda-ganda po ng kalangitan. Pero po, grabe po yung init. Kung papansin nyo po, ngayon po is 12 na po. 12 po ngayon. Yun o. Grabe po talaga. As in, sobrang init naman po. Yun na naman po yung problema. Pero guys, meron po kasi akong nalaman na bago pong problema. At yun po, ay magkakaroon daw po ulit ng bagong bagyo. So, pinaproblema naman po namin yun. Pero po, mas maigi na po na magkaroon ng konting ulan kaysa sa ganito na sobrang init. Kasi po ang init po talaga ng panahon ngayon. Grabe naman po ngayon. So nanunuyot na naman po yung kalsada at ang iba pa naming mga kagamitan. No, yung mga lupa at iba pa. Sobrang init po ng buga ng hangin. At hindi po talaga kaya. Lalong-lalo na po sa paaralan namin. So ngayon nga po, is may naisip po ako. Magpapaalam po ako na bibili po ako ng yelo kay mami at magkaano ako guys, magtitimpla ako ng cold coffee, no? So tara, so babalikan ko kayo and see you at bibili tayo ng yelo. So papaalam tayo kay mami. So yun guys, so malungkot kasi hindi tayo pinayagan bumili. Kasi nga din parang wala din kasi kami tiwala sa mga yelo guys, kasi yung iba kasi guys yung mga pinagagawa ng yelo is hindi talaga totoong mineral or malinis na tubig. Ang ginagawa po nila is yung running water at hindi na po yung mineral. So criminal water na po yun. Ayun po, imbis na yelo ang binigay sa akin is tubig. Yun o. Binigyan lang ako ng tubig guys. So, ang gagawin ko na lang po is isipin ko na lang na malamig. Kasi grabe po talaga ang init. Sobrang init. So, pinagpapawisan nga po ako ngayon. So, sobrang init po kasi talaga dito sa may amin. Yun naman po yung problema. Tingnan nyo guys. So, ilang araw pa lang po. Pero ganyan na agad yung dahon ng saging, nanunuyot na. Nanunuyot na yung dahon ng saging guys. Kaya nagtataka po kami kung ano po yung pwede pong gawin para mawala yung init. He! Ito guys. Kulit na itong pusa na to. Ngayon po is wala akong maisip na magawa. Kaya ang gagawin na lang po natin is mukbang. Yan. Kakain tayo guys. So hindi naman siya mukbang talaga yung masarap na pagkain. So yan tayo guys. Ito yung tayo kukuha sa tindahan namin. Mukbang ng tubig kasi wala tayo talaga magawa guys. Dito sa tindahan pala namin hindi talaga tayo kukuha ng guys. Ito kasi guys sa tindahan namin po is kung hindi nyo po tatanungin, malamig po dito. Pero po doon sa labas na yon mainit po doon. Dito po malamig din dito.
guys, hindi po ako nakapag-post kahapon. Dahil, na-busy din kasi nga linggo po kahapon. And, birthday po ng lolo ko na mayapa. So, na-busy po kami. Ngayon lang po ako nakapag-post. Ngayon lang po makakapag-post. Kasi, wala naman po tayong ginagawa at pantay ng tayong tita. So, ayun. Boring lang kasi nga ang init at isa pang kalaban natin is pawis. Yan. Papansin nyo guys, iba yung itsura ko ngayon, yung aura ko ngayon kasi grabe po talaga yung init. Yan. Init. Alam nyo, ang sarap pag guys, ang sarap mag-swimming, ang sarap uminom ng malamig tubig. Kaso wala. Kung hindi nyo tatanungin guys is dito po talaga sa amin ramdam yung init, ulan, kasi lagi po kaming natamaan dito po sa Rizal Province. So nasa province po kami. Shout out sa mga taga Rodriguez dito. Mag-comment kayo guys kung nararamdaman nyo din yung init at lamig kapag umuulan at tag-init. Grabe guys. Actually guys, may kwento ako sa inyo about sa init at saka about sa tag-ulan. Ganito yun guys. So kapag tag-ulan po is ang kalaban po namin dito is yung baha, yung putik, at saka yung yung mga hindi nakakapagbukas kasi nga po umuulan at hindi po kami makalabas. Yun po yung at saka po yung lamig. Yun po yung kalaban namin kapag malakas po talaga yung ulan. Pero naman po, mas malala pa po yun kapag yung mga ganito pong araw, yung mga tag-init, mga El Nino po. Kasi po pagka El Nino po kasi sa amin is iba po talaga, sobrang init po. Kung hindi nyo po alam guys, yung po namin, yun doon po kasi sa may tapat ng school namin is meron pong mga damo. Yung mga damo po na yun, talahib, is ang lalaki po talaga, sobrang lalaki po ng talahib na yun. Ngayon po, yung talahib po na yun, kapag El Nino po is nasusunog po talaga siya. Una po is mag-uumpisa lang po siya sa parang siga, yung mahinang apoy lang po na nag-uusok-usok. Tapos bigla na lang po yung lalaki. Kaya po, doon po banda sa may school namin is meron pong bantay na parang bombero po sila. No, parang squad po sila para po in case na magkaganon po, magsunog doon sa may talahib place na area, yung area na punong-puno ng mga damo na nasusunog talaga lagi, is may nakabantay po talaga doon at lagi po silang alerto once na may makita po silang usok. Grabe po guys, nung last 2023 is nasuspend po yung class namin ng 2 weeks dahil nasunog po yung school namin. Hindi po yung school, nasunog po yung tapat ng school namin, which is yung sinasabi ko po na damuhan. Ang nangyari po doon is ang lakas po talaga ng apoy at grabe po yung sunog na yun. So sobrang kinabahan po kami nun at dahil po doon is nasuspend po yung class. So ilang araw din po yun at pagbalik po ng class namin nung grade 7 pa po ako nun guys, pagbalik po nung class namin nun is meron pa din po siyang konting apoy pero hindi na po gaano kalakas na, as in yung usok, yung mga dahon is literal na nasusunog talaga. Pero guys, kung kita nyo guys, is itim na itim po talaga yung bakanting na yun, lupa na yun, na punong-puno po talaga ng dahon. So bakante siya nung time na yun, pero itim ang itsura guys ng mga paligid doon. Grabe yun guys. At kung mapapansin nyo
is hindi po kami more on kilos-kilos pagka nasa school kung hindi niyo po tatanungin. Hindi po kami nakikilos kasi po sobrang init po talaga dun banda. Actually, ano nga po, nung last 2023 din po is grabe din po yung nangyari nung time na ano po, na yung kabila po kasi namin section is mahilig po silang lumabas at ano po, kumbaga parang lumabas at mag-PE, yan, PE po. Isang ano din po yun, yung estudyante po na kakilala ko din po is parang na ano siya guys, heat stroke. At nung heat stroke siya guys is malaki talaga yung pinagbago kasi guys hindi siya masyadong makakapagkilos. At alam niyo yun, gumanyan yung kamay niya guys, yung parang nagpatong, parang pinulikat, pero iba yung pulikat guys, hindi niya talaga magalaw guys, at least hindi niya maganon-ganon. So parang nakaganyan lang siya guys, so nakaganyan lang, yan, nakaganyan. Yan, so hindi, nanigas po yung buong kamay niya, tapos yung dito niya guys is tumabingi, parang gumanyan. Yan, gumanyan guys, gumanyan yung mukha nung katabi namin na section, yung kakilala ko. So, nung umpisa po nung time na yon, hindi na po kami naglalabas, hindi na po masyado. Kaya, ano na lang po kami, parang kung magpipi po kami, is saglit lang po talaga at ano po, delikado po talaga dun sa may school namin kasi po sobrang init. So, yun lang po yung ganito po ngayong araw. Kasi po grabe po, hindi po ako nagbibiro. Kung nakikita po sa video is yan, pawis na po ako. Sobrang pawis ko na po. Sobrang pawis na po. Pawis na po ako ngayon. Sobra. As in, hindi na po talaga masasabi na hindi po ako pawis kasi po mabilis po ako pawisin. At saka pagka namamawis na po ako at naiinitan is parang namamasma po yung kamay ko. Nagpapawis, nagtutubig. Tapos, ang lamig. So, yun. Ginawa ko lang tong content kasi, ano guys, parang gusto ko iparating sa inyo na hindi sobrang, hindi sobrang saya na maging mainit yung panahon at hindi dapat ginagawang biro yung mga ganitong kalamidad. So, grabe po kasi talaga. So, kung gusto nyo malaman guys kung ano yung El Nino is dapat i-search nyo po sa Google or sa mga alam nyo pong apps na pwedeng makasagot sa inyo about sa mga ganyan. So, grabe po yung meaning ng El Nino. Yun po ay isang, bigyan ko lang po kayo ng hint. Yun po ay isang napakainit na panahon kung saan kayang sumunog ng kung ano-anong bagay. Yan. So, kung napanood nyo din po yung sa KMJS yung sinasabi nilang fireball na kung ano yung nasusunog guys, yung mga damit, sinampay, yun po yun, El Nino po yun guys. At nasunog din po yung damo doon sa Jessica, so kung hindi po nagkakamali, yun po yun. So, El Nino din po yung tawag doon at yun po yung nararanasan namin halos dito po yung ganito, kainit ang panahon. Kaya nga po doon sa isang video, sabi ko po, dapat sana mawala yung bagyo, pero wag nang magkaroon pa din ng konting ulan. Kahit yung paambon-ambon, at least hindi kami mawalan ng lamig dito sa may amin. Kasi guys, sobrang init po talaga pag nawala po yung mga ulan na yan. So, minsan po, nagpapasalamat kami kapag may ulan kasi ang init po talaga. Kaya, asahan nyo guys, kapag umuulan dito, is grabe yung mga bata guys, parang nakawala sila na mga kalabaw. Grabe guys, as in, nagpapadula sa kanal, yung iba, nagagala-gala, naliligo sa ulan. Actually, isa kami doon, pero hindi kami guys naggaan sa kanal kasi kadilit niya. Hindi po kami mahilig sa ganon. So, ayun, tatapusin ko na lang po yung vlog ko dito kasi po, mahaba-haba na din po yung vlog natin. So, dito ko na po tatapusin, pero don't forget to like, share, subscribe my channel. And please, click the notification bell below. So, see you guys in next vlog. Bye-bye!